inaabangan nating Senate hearing sa PIDEA leaks. So far, nagbunga yung ating panawagan kay Senator Bato. Okay? Actually, the other day ko pa to dapat ipakita sa inyo, kaso lang nag-interview tayo kay Attorney Vic. Kaya naman, okay, ito. Here's the letter. Where's the letter? Okay. Sa mga palangga, okay, Senate of the Philippines, Committee on Public Order and Generous allowance ni Lisa. Ha? Generous allowance sa kanyang mga kasabwat. Ito, dangerous drugs. See that? Alright. Basahin natin, ha? Okay. Ang nakalagay dito, alright, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, April 24 pa to. Actually, pinaward ko sa akin ng ating mga puting ahas. Sabi dito, Dear Mr. Morales, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joint with the Committee on Justice and Human Rights, will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation to discuss the following matters. Number 1, alleged PIDEA leaks. Ito yung dokumentong pinakita ko sa inyo. And this is good. We're winning so far. Pero tignan natin, baka magkasarswela sa Senado. Mag-aabang pa rin tayo. Babantayin pa rin natin ang mga galaw. Pero ngayon, nagpapasalamat na tayo kay Senator Bato. Siyempre, babantayin natin ang bawat galaw kasi hindi naman nagtatapos sa schedule yun ng Senate hearing. Tignan natin, katulad ni Tulfo, di ba? Puro lang grandstanding. Yung pala na backdoor na ang hitad. Okay? Ang jutang ginimes. O number 2, 1.2 tons of shab seized in Batangas. 1.2 na lang ba? Di ba? From 1.8, 1.4, tas 1.2 na lang. Anyway, on April 30, 2024, Tuesday, day 10 a.m. Tandaan nyo ha, Philippine time to, April 30, Tuesday, 10 a.m. at the Senator Jeronima T. Pecson Room, second floor, Senate of the Philippines, Alright. Okay, ano ba to? Okay. Kasi, basahin nga natin. Ito ay sagot. Alright. Okay. Ito pala. Kasi yung mga NGO sumulat nga sa Senate kaya ano to? My God. Naloka ako Okay, from the NGO, Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, sinumulat din itong NGO na to sa Senate. Okay, basahin ko, maaliw kayo. Alright? The Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, a non-profit and non-government organization duly organized and existing under the laws of the Republic of the Philippines, is requesting your immediate response due to the insistent public demand that you undergo a hair follicle drug test. Ito yung sulat pala to kay Kuting. So may NGO na sumulat, ayan ni-receive nila. April 22. See that? Ni-receive ni Kuting. So itong NGO, dinidemand na si Kuting. I think kasama ito sa Senate na pag-uusapan nila. Nagdidemand ang NGO at ang taong bayan na mag-hair follicle drug test. Millions of Filipino around the world who are now aware through Maharlika, a political blogger and a social media influencer, and your alleged chronic substance abuse, ang tapang, na nagsulat, such as, Pulburon, okay, a dangerous drug, together with your close associates and some of your cabinet members. Oh my gosh, dapat talaga. Your continued disregard has encouraged millions of Filipinos to openly disrespect and distrust your ability as the president of our country because of the report that you are a drug addict and they openly called you Vangag, a junkie. Ang tapang sinulatan talaga si Kuting. Oh my God. Sabi dito sa letter, may we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous pulburon
and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. Why don't you support? Oh, ito, sabi nito why don't, kinakausap niya si Coting, si Marcos Jr. ng NGO, ng mga NGO. Why don't you support the DILG Secretary Benhar Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay iwasan, bida. O nga naman, di ba? Ito rin yung sinight ni Attorney Vic Rodriguez na gusto nilang mag-undergo sa pulburon test yung mga kawani ng gobyerno. Kaya ito, sabi sa letter, why don't you support the DILG Secretary Benhar Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay iwasan, in weeding out scalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinagre-resign at tinatanggal sa police service yung mga police general ng dahil lamang sa chismis, marites na ang mga ito ay involved sa illegal pulburon, as well as in barangays, drug clearing, yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinataniman ng droga ay patuloy na nagdudusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talaga tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin ang drug-free tayo? Shouldn't we prove, above all else, that the office of the president is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal pulburon, we formally challenge you to take hair follicle drug test in public. Bongga. We are not politicians or anything. We are just ordinary people fighting for the welfare of the Filipino people. On behalf of the Filipino people, we look forward to your prompt response to our challenge. Ayan, naka-copy furnish lahat. Si Virgilio Lasso, si Abalos, si Subiri, lahat ng pwedeng i-copy furnish. See? So, meron na pong, ayan, drug is in public, sabi ni Sol. So, by the way, ito pa pala. Okay? Naibalita na sa GMA. I don't know kung ano nyo na. Okay? Dapat makulong. Ayun to. Taekwondo daughters jailed. Ano to? May bago na naman balita, Okay? Taekwondo, 2 daughters jailed in Vietnam. Anti-graft purge. Vietnam stop, April 26. Vietnam stop soft drinks tycoon was jailed for 8 years on Thursday in a $40 million fraud case. The latest high-profile business figure snared in the country's sweeping crackdown on corruption. Dapat sa Pilipinas ganun din. Dapat makulong ito mga ito. Okay, balikan ko lang tong balita. Okay, sa GMA. I think nabalita na nila lahat. So, di ba, noong 24 natanggap natin yung sulat, ito na, GMA News. At least binalita na ng media. Senate panel to prioritize probe on PIDEA leaks and Batangas drug haul. Okay, happy na ba kayo na narinig tayo ni Senator Bato? Thank you, Senator Bato. Pero kami po ay tututok, baka maging sarswela ang, kami ay, alam namin na maraming sarswela talagang nagaganap dyan sa Kongreso at sa Senado. Kung para tayo sa Pilipino, para tayo sa 120 million Filipinos, kung aabot tayo sa ganon, ito ay gagawin ni Senator Bato at ni Senator Pia Cayetano para sa inyo. Alright? Kasama siya dito, Pia Cayetano kasi sa Blue Ribbon siya. So, gawin niya yung tama. I hope kami pong mga taong bayan ay umaasa na huwag kayong magpabili kay Lisa. Dahil si Lisa sanay bumili ng tao. Gamit din ang pera ng taong bayan. So, wag nyo sanang ibenta ang natitira nyong, kung meron pa kayong dangal, meron pa kayong pagmamahal sa bayan, wag nyong ibenta. Okay, ngayon, ang sabi dito sa balita ni GMA, investigations into the supposed leak of confidential information from the PIDEA
or Philippine Drugs Enforcement Agency and the reported big drug haul in Batangas will be prioritized once the Senate resumes session next week, sabi ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. The chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs indicated this when asked in phone interview about the priorities of the Senate once it resumes. Sabi niya sa committee hearings, yung mga PIDEA leaks, yung mga nag-leak na mga classified documents sa PIDEA, pati na rin yung hingi tayo ng update sa latest shabuhol sa Batangas. Ayan. So yan, balita na. So, narinig tayo. So, hindi to AI. Okay? Lasso, umanda-handa ka na. Dahil I hope, Senator Bato, isama mo na rin, kung napapanood tayo ni Attorney Delgado, yung dinibdiban ni Lazo, di ba? Yung ano po kayo, yung inabuso kayo, talagang minaltrato kayo ni PIDEA Chief Lason, sana sumulat, isabay nyo na po ito. Lahat ng mga inapi ni Lazo, inabuso, sinapak dyan sa PIDEA, sumabay na kayo dito. Sumulat na kayo sa Senate para idagdag na, kasi 30 yung hearing eh. Para marinig na rin ng taong bayan, yung 5-minute video na pinakita ko sa inyo kung paano dibdiban ni Lazo, si Attorney Delgado ng PIDEA, at wala na ngayon yan, umalis na yan dyan, tinanggal na rin nila. At sa simpleng batas, simpleng traffic dispute, which is si Lazo ang may kasalanan, ipatawag na rin yan, Senator Bato. But I believe it's better na itong sila Attorney Delgado and the rest na inapi dyan sa PIDEA, sumabay na kayo. Sulatan nyo na ang Blue Ribbon at si Senator Bato, lahat nyo na, Committee on Justice, lahat, i-copy furnish nyo na lahat, na panagutin si Lazo at panagutin si Marcos Jr. kung siya ba ang nasa likod dyan sa 1.8 na drug haul na yan, na binawasan nila ng 400 kilograms, then the next day yata, binawasan na rin ng 200 kilos, di ba? Ay, nako mga kababayan, we're winning. Okay? Marcos Jr., mag-drug test ka na. Ngayon, okay? Masyado na kayong desperado.